magbibigay Alam po mo, may ng nakita ko kanina na videoan message kita. po. Opo. Ano yun? Kaya ka. Uy, kay Ryan yun, hindi yan akin. Meron akong nadaanan na medyo maraming tao. Mukhang may naaamoy akong maganda sa ilong at panlasa. Mukhang makakalafang na naman ako ng libre dito kung hindi ako nagkakamali. At para masiguro ang lahat, binalikan ko pa at makipagmarites muna kung ano ang meron. Kailangan ko muna kasi ng impormasyon kung paano ako makakapasok mamaya nang di namamalayan. At yun na nga, may kasalan palang magaganap. Wow. Uuwi muna ako para makapagbihis naman at magmukhang tao sa paningin ng iba. Para po sa kaalaman ng lahat, ako po ay isang member ng TBS. TBS stand for The Black Sungadyan at Alpha Kapal Mox. Yes, and I'm proud of it. At sakto na pagkapasok ko ay nagsisimula na agad ang gyera. At mukhang busy ang halos lahat. Mukhang tagumpay ang plano na makakapasok ako ng hindi halata kahit wala akong invitation card. Tiwala lang sa sarili at kakapalan ng muka ay okay sa all rights na ang lahat. At dahil sa tayo ay gwapo, kaya normal lang ang nakikita nyo na may bumati sa akin. Siyempre, pasemple muna akong lumapit sa bride at groom para makipagkamay at batiin sila ng katagang congratulations. Unang linyahan ng isang taong hindi nagpapahalatang gutom. Pero deep inside pinipigilan ng sakit ng tiyan. At dahil hindi tayo pwedeng umupo sa presidential table, dahil hindi naman tayo presidente, ay naghahanap-hanap ako ng pwedeng mapagpwestuhan na ako ay magiging komportable sa aking gagawing mukbang. At kung kailan nakakita na ako ng bakanteng slots na pwede kong pagpwestuhan, dito sana ako pupwesto sa tabi ng isang magandang binibini para maipagmayabang ko kung gaano ako katakaw pagdating sa larangan ng kainan. Bigla naman dumating ang lalaking ito na hindi ko alam kung saan nanggaling. Paano siya bigla nakapunta dyan? Naunahan na naman ako sa maitim kong plano. At kahit saan man ako tumingin, ay mukhang wala akong makitang bakante na pwedeng pagpwestuhan upang magmukbang dahil sa dami ng tao na naroroon ay mukhang malabo akong makasingit kung saan may magandang spots. Kaya't habang wala pang bakante, nakinig lamang ako at nag-enjoy sa kumakanta. Wala akong panalo doon. Kaya atras tayo. Lumabas muna ako para magpakalma muna at maghintay ng tamang pagkakataon. Ngunit sa labas ay merong nakakuha ng aking atensyon. At dahil dito ay nakaramdam na naman ako ng labis na gutom, mukhang uunahan pa niya ako sa pasyaron. Kaya nag-review muna ako ng mga menu na aking pagpipilian kung alin sa mga ito ang masarap at gusto kong tikman. Pero mukhang ang lahat ay halos masarap at sa tingin ko mapapalaban talaga ako nito ng kaiinan. At sa lahat ng menu, mukhang ito talaga ang pinakagusto ko. Nice. At sino ba naman ang may ayaw nito? Kahit nga may high blood gusto ito. At mukhang nakakuha natin ako ng magandang slots na pwedeng pagpwestuhan. Pero nagtataka lang talaga ako. Kung alin ba dito yung original at yung lokal, ito na ba yung tinatawag nila na from death to reincarnation? Anyway, kung alin man sa dalawa yung tunay, sure ako isang hulmahan lang sila. At dahil sa palagay ko, ay pwede na dahil mukhang kakaunti na lang ang mga kumukuha ng pagkain. Yes! Kaya oras na siguro ito para magpakitang gilas, kaya kumuha na ako ng plato na pwedeng iuwi ko sa bahay para sa collection. At this moment, ngayon ko lang na-realize na mahirap pala kumuha ng rice terraces gamit lamang ang isang kamay. Kung sa bagay, hindi naman pala ako sanay na magkamay kumain kahit nasa bahay lang ako ay never akong nagkakamay kapag kumakain dahil mahirap nga naman kamay ng lugaw lalo kung ito'y mainit pa. At nag-ako'y makakuha na ng rice terraces. Ay ito namang si ate mukhang mesama ng loob sa akin. Basta lang nakatingin siya sa akin at tamang smile lang siya. At mukhang wala talaga siyang plano na bigyan ako ng ulam. Hay, mabuti naman. At nagbago din ang isip niya. At mukhang dadamihan pa niya ata yung ibibigay niya.
Akala ko tuloy idadaan lang ako sa mga matatamis na ngiti niya. Dito naman tayo sa kabila. Ang sabi sa akin ng babae na ito, dahil mukhang patay gutom naman daw ako, so kaya kunti lang daw ang para sa akin. Paano niya kaya nalaman na ako ay rated PG, aka patay gutom? Hindi ba niya alam na may alas ako laban sa kanya? Akala siguro niya di ko nakita na nag-iipon siya ng mga buto. Nakita ko kanina, nabidyoan kita. Ano yun? Talaga. Uy, kay Ryan, yan hindi yan akin. Bago ka. Pero sige lang, wala naman na akong magagawa kung ayaw niyang umamin. Dito na lang ako sa kanina ko pang target. At syempre pa, dahil pabuito ko ito, okay lang sa akin kung maparami ako ng kain nito dahil may maintenance naman tayo at maraming budget ang PhilHealth. Sa mga ginayat ni Kuya, nag-assume ako na ibibigay sa akin lahat yon. Ngunit binawasan pa niya talaga ang sama ng ugali ni Kuya. At dahil sa gusto kong pagpwestuhan kanina ay para sing bilis lang ng kidlat kung gaano kabilis mapuno, ay ako na lang ang nag-adjust para makahanap ng lugar kung saan ako pwede. At kung sinuswerte ka nga naman, makakahanap ka ng pwesto na may instant ka-table ka agad at makakaharap mo pa, sino ba naman ang hindi gaganahan sa pagkain niyan? Nag-aambisyon lang ako. Hayaan nyo na. Minsan lang naman to. Anyway, mag-soft drinks nga muna ako. At dahil sa huli ako, huli man daw at magaling, mauubusan ka pa rin. Kaya ito na ubusan ng soft drinks, kaya't magtubig na lamang muna ako. Maganda pa to dahil no sugar. At sisimulan ko na ang aking mukbang with something ka-table. Kung di tayo pwede sa stateside, dito tayo sa local na kauri natin bilang isang magandang nilalang. At dahil sa nakikain tayo, hindi pwede na di tayo mag-honest review sa kinakain natin. 9 out of 10 ang rate ko sa mga ibang menu dahil sa masasarap ang pagkakaloto except doon sa litson. Mga 5 lang rate ko sa litson, masarap sana. Kaso binitin lang ako. Kunti kasi nang binigay sa akin. Mukha daw kasi akong matakaw at may pagmumukhang hindi kaaya-aya. At gaya ng inaasahan, at gaya na rin ng nakaugalian, kung ano ako sa bahay, dapat ganun ka din sa ibang bahay. Dapat lagi kang consistent, kaya bakit naman ako maghuhugas ng pinggan kung meron namang tagahugas ng pinggan? At kung ganito kaganda ang mga naghuhugas ng pinggan, ay mukhang mapapakain ka na lang ulit. At kung sino ang mga tinutukoy kong magaganda, ay ito sila. Sila ang tinatawag na The Pinggan Warriors ng Kalye 5. Kung may Pinggan Warriors, dapat meron ding Marites Corner. Hindi kompleto ang isang okasyon pag wala sila, dapat always present dahil sila ang bumuo ng isang matagumpay na okasyon, gaya nitong kasalan. Wow. At kung kailan pa uwi na ako, ay siya namang lapit ng mga tukso sa akin. At ako'y isang tao lamang. Tagay! Hindi na hindi halata, nasa coke. Tagay! Bakit ba to? Sige, inom, tagay! Tagay! Sarap, di ba? At sa kabilang banda, akalain mo andito din pala tong isa na to at meron siyang gustong ipakita at ipagmayabang na naman sa akin. Mukhang nababasa ko na to, mukhang isa rin ito sa may plano na magpasyaron kong hindi ako nagkakamali. At mukhang hindi nga ako nagkakamali sa aking mga hinala. At eto na nga at naghahanap ng mga plastic bag or mga pwedeng paglagyan. Ang akala ko talaga ako lang yung makapal ang mukha dito. At masaya naman ako sa mga nangyayari dahil napatunayan ko na hindi lang pala ako nag-iisa. It runs with the blood pala ang kakapalan ng mukha. Pero para sa pakikisama, ay tinanggap ko na lang ang alok sa akin na tumagay. Pero sabi ko isa lang at babaunin ko pag uwi. Mabuti na lamang at pumayag sila na ako ay umalis na at nakatakas ako sa maaring kalasingan mangyayari. Ngunit ang lahat talaga ng akala ay mali. Ang buong akala ko nakatakas na ako doon sa handaan ng inuman, ngunit, subalit, datapwat. Meron pa palang mas malala dito sa labas na mga pangyayari. Meron palang ambush dito sa labas na mas matindi pa sa loob ang inuman. Nandito pala sa labas ang mga burning charcoal group. Kung sa Tagalog ay mga sunog baga, at inaalok na naman ako dito ng inuman, hindi ako pwedeng tumanggi dahil ayon sa kanila, ang lahat daw ng tumanggi na dumaan sa kanila ay nanghihiram daw ng mukha sa aso.
Hindi ba nila alam na sobra pa sa aso tong kaharap nila? Kung yung iba nang hihiram pa ng mukha sa aso. Ako kamukha na talaga, kaya no need na. Hi guys. Kago na ng nagtunduay. Hey guys, December yan. Balik na. Diyan tayo lang yan. Lamang na lang. Busin mo na! Yan! Tubig! Hindi ko tungkad, wala mo kanina. Copyright cut lang lang!